Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Gemaline, taga Iloilo. At nais ko lang din sanang ibahagi sa inyo itong nangyari noon sa aking ama, na itago naman natin sa pangalang Totong. Pagtitinda ng mga gulay sa bayan yung ikinabubuhay ng aming pamilya. Sa kadahilanang nasa bukiring bahagi ng aming nayon, kami nakatira. Kaya't naisipan nga ng aking mga magulang na magtanim ng iba't ibang gulay at mag-alaga rin ng mga hayop. Ang binibentang mga gulay ng aking ama sa bayan ay mula mismo sa aming mga pananim. Kahit papaano naman noon ay sapat naman yung kinikita ng aking ama para sa aming pamilya. Malaki-laki rin kasi yung kinikita sa pagtitinda ng gulay, dahil madalas ay napapaubos naman ang benta ni tatay ang mga dinadala nitong mga gulay sa bayan. Dahil nga sa ganoong trabaho ng tatay ko, maaga pa lang ay umaalis na nga siya sa aming bahay. Sa pagkakatanda ko ay mga bandang 3:00 pa lang o 4:00 ng madaling araw ay umaalis na po ito upang magpunta sa bayan. May kalayuan po kasi yung bahay namin mula roon. Naiiwan naman sa bahay namin yung nanay ko gayong nag-aalaga pa nga ito sa nakababata kong kapatid. Sa ilang taong ginagawa ni tatay yung ganoon, wala pa namang kakatwang pangyayari siyang naranasan. Kahit na madilim pa nga yung paligid kapag umaalis siya ng bahay ay hindi man lang nakakaramdam ng takot noon yung tatay ko. Ayon pa nga dito, magugutom lang kaming mag-anak kapag paiiralin namin yung takot. Gayong wala naman siyang nararanasang kababalaghan sa kanyang nadadaanan. Isang pagkakataon nga po noon, pagka-uwi ni tatay sa bahay namin galing sa bayan, naikwento nga niya yung tungkol sa nangyari sa kanya roon. Ang sabi nito ay may isang bumibili raw siyang nakabangayan. Dahil nainis raw yung tatay ko sa lalaking yon, gayong pinariringgan daw siyang bulok yung kanyang mga panindang gulay. Hindi raw alam ni tatay kung bakit nasabi yun ng lalaki, dahil wala naman siyang ginagawa rito at lalong hindi naman bulok yung kanyang mga dala. Naisip pa nga ng aking ama na baka kumpetensya niya sa pagbebenta ng gulay, kaya nga siya sinisiraan. Noong una nga ay hindi raw niya ito pinapansin. Ngunit lumapit pa raw yung lalaki sa pwesto nito at tinignan yung mga gulay na binibenta ng aking ama. Hinayaan daw muna ito ni tatay at pinagmasdan lang yung kilos nito. Walang ano-ano raw, biglang kinuha ng lalaki yung isang talong at saka nga niya inihulog sa lupa at tinapakan. Nainis naman yung tatay ko pero hindi muna siya nagpakita ng reaksyon. Muli pa raw na kumuha yung lalaki ng okra naman at inihulog din sa lupa at tinapakan ulit. Dahil doon, hindi na nga nakatiis yung tatay ko at binantaan nga niya yung lalaki. Nakapag-uulitin pa niya yung kanyang ginawa ay hindi na nga magdadalawang isip yung aking ama na pulutin yung inapakan niyang gulay at ipakain sa kanya. Napatawa lang daw yung lalaki at muling inulit yung kanyang ginawa. Sa galit naman ni tatay, mabilis niyang nilapitan ng okra na inapakan ng lalaki at ipinakain nga po dito pagkatapos niyang damputin. Hindi raw nakakilos yung lalaki noon dahil nabigla nga siya sa ginawa ng tatay kong pagngudngod ng okra sa kanyang bunganga. Nagalit daw ito sa aking ama at pinagsabihan pa nga si tatay na hindi tama yung ginawa nito. Malamang hindi. Pero hindi na nga nakapagtimpi yung tatay ko at minura niya pa yung lalaki. At sinabing mas hindi tama yung kanyang ginawa. Gayong wala naman siyang atraso dito. Ngumisi lang daw yung lalaki kay tatay noon. At pinagbantaan itong magsisisi ito sa ginawa ng aking ama sa kanya. Hindi naman nagpatinag yung tatay ko at hinamon rin yung lalaki. Dahil sa inis at galit na rin na kanyang nararamdaman sa naturang lalaki. Matalim siyang tinitigan nito habang naglalakad palayo. Noong nawala na nga yung lalaki, tila natauhan naman daw yung tatay ko sa kanyang ginawa. Napabuntong hininga na lamang ito at nagpatuloy sa pagbebenta.
Mabuti na nga lang daw. At marami-rami naman yung bumibili kay tatay kaya't napaubos kagad niya yung kanyang mga gulay ng araw na yon. Nang pauwi ng araw siya, lumapit pa yung isa sa kanyang kakilala na nagbebenta naman ng kakanin. Kinausap daw nito yung tatay ko tungkol sa lalaking nakaaway nito. At ayon pa nga sa kakilala ni tatay, hindi rin daw nito kilala yung naturang lalaki. Dahil maging siya ay unang pagkakataon pa lang din daw niyang nakita yung lalaking yun doon. Pero binalaan naman daw niya si tatay na mag-iingat gayong baka balikan nga siya ng naturang lalaki. Napatango na lamang noon yung aking ama sa kanyang kakilala at nagpaalam ng uuwi. Habang pauwi ay hindi rin mawala sa isip ng tatay ko yung lalaking yon. Pakiramdam daw kasi niya ay merong kakaiba sa lalaking yon na nagbigay din sa kanya ng pagkabahala at kaba. Pinilit na lamang niyang iwaksi sa kanyang isipan hanggang sa nakauwi na nga siya at makwento sa amin yung tungkol doon. Maging si nanay ay pinaalalahanan na lang yung tatay ko na mag-ingat, lalo na't hindi nga niya kilala yung lalaki. Biro pa nga nito kay tatay baka aswang daw yon. At sa ibang paraan pa nga siya gantihan. Napatawa na lamang noon yung tatay ko at sinabihan kaming wag nang alalahanin yon dahil kaya naman niya ang kanyang sarili. Nang mga sumunod na araw, hindi na rin nakita ni tatay yung lalaki. At dahil doon kahit papano, ay nakampante na rin po ito. Gayong naisip niyang baka hanggang pagbabanta lamang yung lalaki at hindi rin naman gagawa ng masama. Isang pagkakataon nga noon, dahil hapon ay naisipan na nga ni tatay na ligpitin yung kanyang mga dalang gulay. Kaunti na lang din naman yung natira, kaya't nagpasa na lang din siyang iuwi na yon at nang may maiulam na din kami. Nang matapos na nga siya sa kanyang pagliligpit, tumungo na nga siya sa paradahan ng tricycle na masasakyan nito patungo sa aming baryo. Naghintay daw siya ng higit kalahating oras gayong wala masyadong pasahero. Medyo padilim na rin noon yung paligid. Pero wala namang pangamba yung tatay ko. Noong mapuno na nga ng pasahero yung tricycle na kanyang sinasakyan, ay nagsimula na rin yung kanilang pagbiyahe. Makalipas daw yung humigit kumulang mga 25 minuto, ay nakarating na rin si tatay sa aming baryo. Bumaba na nga siya sa sinasakyan ng tricycle at nilakad na lamang yung daan pauwi sa aming bahay. Gayong hindi na yon pinapasok ng tricycle. Malayo-layo pa yung lalakarin ng tatay ko, pero wala siyang naging pakialam at hindi naman ganon kabigat yung kanyang dala. Sinimulan kagad niya ang kanyang paglalakad, lalo na at madilim na nga yung kanyang dinadaanan. Habang naglalakad nga noon yung tatay ko, pakiramdam daw niya ay merong nakasunod sa kanyang likuran. Noong una ay hindi nga niya yon pinansin. Pero nang maulinigan niyang may mga pagyabag sa kanyang likuran, nagsimula siyang makaramdam ng takot. Napapalingon din siya ngunit wala naman siyang nakikitang tao o kung anumang posibleng pagmula ng mga pagyabag na kanyang naulinigan. Ipinagpatuloy na lamang niya at binilisan yung kanyang paglalakad. Nang makalapit na nga siya sa aming bahay, muli siyang napalingon sa kanyang likuran. Ganoon na lang yung gulat niya nang may makita siyang dalawang nagbabagang bagay. Sa takot noon ni tatay na baka kung ano nga yung nakasunod sa kanya, tumakbo na raw siya hanggang sa makapasok siya sa loob ng bahay. Napasilip kagad siya sa bintana nung makapasok na nga siya. Kaya't napatanong yung nanay ko nang saktong maabutan nga nito yung tatay ko na ganon yung ginagawa. Napailing na lang noon yung aking ama. Bilang tugon sa nanay ko, ayaw rin kasi niyang takutin at bigyan ng dahilan para mag-alala yung nanay ko sa kanya. Kaya't hindi na nga niya sinabi kung anumang nangyayari sa kanya habang pauwi ito. Dahil hindi pa nga nakakapaghapunan yung tatay ko, nagpasa na lang din siyang maghapunan. Nasa kwarto ko naman ako ng mga sandaling yon at nagpapahinga na. Matapos din kumain ng tatay ko, nagpasya na rin silang magpahinga ni nanay lalo na at pagod na rin po ito sa trabaho. Noong nakahiga na nga yung tatay ko sa kanyang kwarto, hindi mawala sa isip nito
ang kung anumang nakita niyang dalawang nagbabagang bagay sa dilim. Kahit anong pilit niyang makatulog, hindi nga niya magawa, gayong hindi siya nakakaramdam ng antok. Hanggang lumalim na nga yung gabi at mahimbing naman yung tulog namin ni nanay at hindi pa rin nakakatulog yung tatay ko. Hindi raw niya alam kung bakit hindi nga siya makatulog ng gabing yon. Nagmamatsyag din siya sa paligid gayong pakiramdam niya ay may kakaiba sa labas ng bahay namin ng gabing yon. May mga ingay kasi siyang naulinigan sa labas ng bahay habang mas lumalalim pa nga yung gabi. Hindi nga lang niya pinapansin at pinipikit na lamang yung kanyang mga mata para makatulog. Makalipas nga yung halos 4 na oras ay nakaidlip na rin yung tatay ko hanggang nahimbing na rin po siya sa kanyang pagtulog. Mga bandang 3:00 nang magising yung aking ama, kaya't naisipan niyang magayos na para makaalis na rin patungong bayan dahil magang-maga pa nga ito nakakaalis. Makalipas yung halos 1 oras na pag-aayos ng sarili at kanyang mga panindang gulay na dadalhin sa bayan, nagpasya na rin siyang umalis. Nagpaalam na siya kay nanay dahil gising na rin po ito ng mga sandaling yon. Lumabas na nga yung tatay ko, dala yung kanyang debateryang ilaw at maging yung kanyang itak. Nagtaka raw si nanay bakit nagdala nga yung tatay ko ng itak, gayong hindi naman ito nagdadala ng ganon kapag aalis patungong bayan. Nag-alala man si nanay, ngunit hindi nga siya nagtanong pa dahil nagmamadaling umalis yung tatay ko noon. Nang nakalabas na nga noon yung tatay ko sa bahay namin, pinanindigan kaagad siya ng balahibo. Hindi raw niya maipaliwanag yung panlalamig na kanyang nararamdaman. Kaya't nagdalawang isip pa sana siyang ipagpatuloy yung kanyang pag-alis sa ganong oras. Madilim pa nga noon yung paligid, kaya't nakaramdam siya ng takot. Pero kahit na ganoon, ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang paglalakad patungo sa paradahan ng tricycle, papuntang bayan. Meron naman siyang masasakyan ng ganong oras gayong marami rin yung nagtitinda sa bayan na mula sa aming baryo at maging sa karatig baryo. Habang naglalakad at nakalayo na rin sa bahay, ay muli niyang naramdaman na tila may nakasunod sa kanya. Napalingon siya sa kanyang likuran at inilawan yung bahagi roon. Ngunit wala naman daw siyang nakita. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Hanggang sa makarating nga siya sa palikong daan na madalas din niyang dinadaanan. Bumigat yung kanyang pakiramdam noong naroon na nga ito. Ngunit hindi siya nagpatinag. Ilang hakbang pa yung ginawa ni tatay hanggang sa hindi inaasahan na dalawang nagbabagang bagay sa kanyang madadaanan. Natigil si tatay at tila napako sa kanyang kinatatayuan. Inilawan din niya yung bahagi kung saan nga niya nakita yung dalawang nagbabagang mga bagay. At ganoon na lang yung takot na kanyang naramdaman noong may makita siyang nilalang doon. Naglalakad ito papalapit sa kinaroroonan niya at napagtanto ng tatay ko na ito pala yung may-ari ng mga bagay na nagbabaga. Gayong mga mata yon ng nilalang. Noong mas malapit na nga ito, kitang-kita ni tatay ang isang mabalahibo at malaking aso. Itim na itim yung kulay nun at ibang-iba yung laki kumpara sa normal na mga aso. Napatras noon yung tatay ko, ngunit nang makita nitong tumatakbo ito patungo sa kanya, ay hindi na rin siya nagdalawang isip na tumakbo. Narinig pa nga niyang umalulong ito, kaya't pinanindigan siya ng balahibo. At tila nanlalaki daw yung kanyang ulo dahil sa kaba. Ramdam din niyang pabigat ng pabigat yung kanyang mga pagyabag, kaya't nabahala na rin po siya noon. Sa isang pagkisap ng mata ng tatay ko ay nasa tapat na nga niya yung malaking hayop. Nakangisi pa raw yon na animoy handa na siyang sagpangin. Kahit takot man sa nilalang na nasa kanyang harapan, sinubukan ni tatay na ihanda yung kanyang sarili at maging yung itak na kanyang dala. Narinig pa niya yung mahinang paghagikik ng malaking aso dahil sa kinikilos nito. Hindi na rin nag-aksaya ng oras yung nilalang at sinugod nga nito yung tatay ko. Dahil sa pagnanais ni tatay na makaalis sa kanyang sitwasyon, wala siyang nagawa kung hindi lumaban doon sa nilalang. Nakalauna ay napagtanto nga niya
na isa palang aswang. Noong aatakihin na nga siya nito, naiwasan ng tatay ko yung ilang pag-atake nito. Ngunit nagawa na raw siyang kalmutin noon. Napapahiyaw na lang siya tuwing nasusugatan siya ng matalim na kuko ng malaking aso. Nang atakihin ulit siya nito, inihanda nga ni tatay yung kanyang itak. At saktong sinubukan siyang kalmutin ng malaking aso, ay nagawa niya itong tagain sa kanyang isang paa. Napahiyaw yung nilalang. At bahagyang mapatras nung mataga nga ni tatay yung kanyang isang paa. Gaganti pa raw sana ito kay tatay, pero nang mapagtanto nitong halos palabas na rin yung araw dahil mag-uumaga na rin, ay napailing na lang daw ito at mabilis na tumakbo palayo. May mga ilang tao na rin kasi noon yung parating, kaya't marahil ay nawarin itong dihado na nga siya. Dahil nanginginig pa noon yung tatay ko, ay napaupo na lamang daw siya sa lupa habang napapaiyak. Napaiyak yung tatay ko dahil sa kaba sa kanyang naranasan. Napaisip siyang kung sakaling nabiktima siya ng aswang na yon, marahil ay mahihirapan kami ni nanay kapag nawala siya. Kaya't imbis na magpatuloy sa bayan ay umuwi na lang muna ito upang gamutin yung kanyang mga sugat na natamo mula sa aswang. Nagtaka raw noon yung mga taong nakakita sa kanya pero hindi nga siya nagsalita. Gayong batid niyang wala namang maniniwala. Nag-alala naman po kami noon nang makauwi na nga ito. Lalo na habang kwinikwento niya yung nangyari sa kanya. Naisip nga ng nanay ko na baka yung lalaking nakaaway ni tatay yung aswang na tumambang sa kanya sa kanyang daan para gantihan nga siya. Maging yung tatay ko ay yun din po yung naisip tungkol doon. Ilang araw nga pong hindi nakapagtinda yung tatay ko noon. Pero noong gumaling na po yung kanyang mga sugat lalo at mababaw lang din naman yung mga yon, ay muli pa rin po siyang nagtinda. Naikwento nga ng tatay ko sa kanyang kakilala yung tungkol sa kanyang naranasan. At maging ito nga, ay naisip ding baka aswang nga yung lalaking kanyang nakaaway at balak nga siyang gantihan ito. Napailing na lang yung aking ama noon. At hindi nga niya akalain na kung totoo mang aswang nga yung lalaking yon, ay gagawan siya ng ganong bagay dahil lamang sa kanilang naging bangayan na siya lang din naman yung nagsimula. Dahil din sa pangyayaring yon ay minabuti na lamang ng aking ama na maghanap ng mga tindera ng gulay na pwede niyang pagbentahan. Mabuti na lang at marami siyang nahanap at nakilala. Kaya kahit papano ay hindi na nga niya kailangang magtinda ng buong araw sa bayan. Hindi na rin niya kailangang umalis ng bahay ng napakaaga. Mula nga po noon ay hindi na nga talaga umaalis ng madaling araw yung tatay ko. At yun na rin yung huling karanasan nito tungkol sa mga aswang. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat.